Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-12 na ng Marso taong 2013. Simula ng pagbabago, simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snow Badwa at ito ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo, nagbabagang sports balita, mayorya ng mga Filipino basketball fans. Suportado ang desisyon ni PBA Commissioner Chito Salud na patawan ng lifetime ban si controversial Petron Blaze Boosters import Ronaldo Balkman. Light welterweight Yumer Felix Marcial at dalawa pang Pinoy fighters pare-parehong sumuntok ng panalo sa unang araw ng 2013 Asian Youth Boxing Championships sa Subic, Zambales. 2013 National Cheerleading Championships dinomina ng National University Bulldogs Pep Squad. Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving masasideline ng isang buwan sanhi ng shoulder injury. Two-time champion Rafael Nadal walang hirap na ubabante sa fourth round ng BNP Paribas Tennis Open sa Indian Wells, California. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po ay nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via streaming sa www.ptv.ph. Sa basketball, suportado po ng mayorya ng mga local fans ang desisyon ni PBA Commissioner Chito Salud na patawan ng lifetime ban si Petron Blaze Boosters reinforcement Ronaldo Balkman. Ito'y kaugnay ng ginawang pagkumpronta ng Puerto Rican-American dribblers sa tatlong referee sa laban ng Petron kontra Alaska Aces noong Biyernes. Bukod pa rito, itinulak rin ni Balkman ang isang miyembro ng Petron coaching staff at dalawang teammates na nagtatangkang umawat sa kanya sa gitna ng court. Ang kabuang detalye ihahatid ni Ms. Cristabel De Leon. Isang araw matapos sa patawan ng lifetime ban at multang 250,000 pesos, inamin ni beleaguered Petron Blaze Boosters import Ronaldo Balkman na shock pa rin siya sa pangyayari. Sa panayam ng PTV Sports, sinabi ni Balkman na hindi niya iniisip na ganito kabigat ang magiging parusa ng PBA Commissioner Chito Salud, lalo pat handa umano siyang magpakita ng pagbabago sa sarili. We can't look away from the situation. It happened, but I mean, we got to look forward about this, and we got another game on Friday. We got to go back in there and go for the next one. Maging ang agent ni Balkman na si Cheryl Reyes ay hindi rin sang-ayon sa mabigat na parusang ipinataw sa Puerto Rican-American dribbler. Very harsh, no? I na-expect, okay na sa akin yung pauwiin at saka yung fine eh. Pero yung lifetime ban, super naman, parang death penalty ang dating. Kasi when you take basketball away from someone as passionate as a Balkman, that's actually like parang death yun for them. Samantala, ipinaliwanag naman ni Commissioner Salud ang kanyang naging desisyon sa kaso ni Balkman. You have to take into consideration his track record, and you have to take into consideration the persons he accosted. He made physical contact on a game official. He used profane language on a game official, and he choked a teammate, which evidences, in my mind, a total lack of respect for the game, the league, his ball club, and his host country. At sa pag-iikot ng PTV Sports, mayorya ng mga Filipino basketball fans na aming nakausap ay katig sa pagkapatupad ng kamay na bakal ni Salud sa kaso ng dating Petron import. Tama lang yun kasi ang sports is marami nanonood ng kabataan kasi tama lang na yung mga ganong action is dapat hindi pamarisan. Mukhang hindi naman yata maganda yung pinakita ni Balkman bilang reaksyon. Parang wala sa sariling pag-iisip. Kung ulitin niya yun, katulad yun na nangyari sa kanila, yung laban nila sa Venezuela, yung inumpog niya yung isang player, di ba? Si Balkman ang kauna-unahang import na ibina ng PBA sa nakalipas na 15 taon matapos sa talikuran ni Jojo English ang kontrata sa Santa Lucia Realtors noong 1998. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan.
Sa kaugnay na ulat, nagbigay naman ng reaksyon ng ilang team owners sa statement ng San Miguel Corporation na pag-aaralan na nila kung mananatili pa sila sa Philippine Basketball Association o PBA. Ito'y kaugnay po ng ginawang pagkastigo ng PBA Commissioner's Office kay Petron-based Boosters import Rinaldo Balkman. Bagamat tanggap umano nila ang hatol ng lifetime ban kay Balkman, labis na nag-aalala naman ang San Miguel Corporation sa batik na posibleng idulot sa kanilang pangalan ng kaso ng Petron import. Narito pong muli si Ms. Cristabel de Leon. Dahil tila nabibigyan ng masamang imahe ang kanilang pangalan, naglabas ng statement ang San Miguel Corporation na titimbangin nila ang kanilang partisipasyon sa PBA. Sa official statement na ipinadala sa media, labis umanong nababahala ang SM ng sitwasyon sa kaso ni Petron-based Boosters import Rinaldo Balkman, lalo na nang maging sentro ng debate ang insidente sa internet. Dahil dito, kinuha ng PTV Sports ang pulso ng publiko sa naturang issue at halos lahat sila ay umaasa na mananatili ang San Miguel Corporation sa PBA. Si Balkman lang naman may kasalanan yun. Hindi naman kasalanan ng buong Petron yun eh. Dapat si Balkman lang tanggalin doon. Depende rin kasi ako, fan ako ng San Mig Coffee tsaka Petron Blaze. So, parang rin medyo, kung ako hindi ako papayag. Sa akin hindi dapat, sayang eh. Sayang naman yung team, di ba? Dapat tuloy pa rin. Yung kung may tatanggalin naman, yung may kasalanan na lang. Yung pinaka-import na lang ang dapat tanggalin. Kasi yun naman ang yun naman ang nagkamali eh. Maging si Rain or Shine Elasto Painters co-team owner Terry Ke ay umaasang hindi itutuloy ng San Miguel Corporation ang planong pagkalas sa PBA. Ayon kay Ke, ang isang pioneer member ng PBA, malaki pa ang maiko-contribute ng SMC sa milyong-milyong fans ng liga. Maganda na yan sa ating puno ang gym di ba? Puno yung angketa. Maganda na nga. Hindi. Sana hindi. Sa panig naman ni Air 21 Express team owner Bert Lina, ang opisina ng PBA Commissioner ay binuo upang magsilbing regulatory at rule implementing body, kaya't anuman ang maging desisyon nito ay marapat lamang na igalang ng lahat. Hindi kami pwedeng magulat. Hindi pwede akong magulat. Bakit ako magugulat? Whatever is there, we will accept the verdict of the commissioner. Ganun talaga ang buhay. Kaya nga may commissioner tayo tagasunod lang. Isusunod tayo kung anong gusto. Samantala, naglabas na rin ng statement ang PBA Commissioner's Office at ayon sa text message na ipinadala ni Attorney Chito Salud, solido at hindi matitinag ang reputasyon ng San Miguel Corporation at Petron Franchise. Para sa PTV Sports, Cristabel de Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, matapos na mawakasan ang kanilang 5-game losing skid noong isang araw, nakatuon na po ngayon ang Air 21 Express sa pagkuhang muli ng buwelo. Ang Air 21 ay isa sa mga quarterfinalists ng nakalipas na PBA Philippine Cup at ito po ang nais na lampasan ng Bert Lina franchise ngayong mid-season conference. Sa kanyang dugout message sa mga players, sinabi ni Coach Franz Pumaren na mabigat ang susunod na chapter ng eliminations para sa Express. Pero sa kanila umanong pagsisikap sa training, determinasyon sa laro at puso, magagawa nilang tapatan ng anumang hamong kakaharapin. Hinimok rin ni Pumaren ang kanilang steady import na si Michael Danigan na mas maging matatag pa sa mga susunod na laban. Sa laro kontra Meralco Bolts noong isang linggo, nagtala po ng 40-point performance si Danigan. Pero ang problema, nag-commit siya ng fateful error sa last 10 seconds ng laro dahilan upang manakawan pa ng panalo ang Express. At kaugnay po ng Air 21 Express, nakikiramay po ang PTV Sports sa pamilya ni Sam Atkins. Pumanaw po kanina ang kanyang ama. Di pa tayo sa boxing, nangako si Pinoy IBF Light Flyweight Champion John Riel Casimero. Nagagawin ng lahat para mapanatili ang kanyang nag-ensayo ng gusto sa Omega Boxing Gym sa Cebu City. Itataya ni Casimero ang 108-pound belt sa ikalawang pagkakataon sa laban kontra Panamanian challenger Luis Alberto Rios sa darating na linggo. May report si Ms. Nicole Ramos. Wala pang maayos na scouting report ang company IBF Light Flyweight Champion John Riel Casimero patungkol sa kanyang title challenger na si Luis Alberto Rios ng Panama. Ang 23-year-old Ormoc City Pride ay dumating sa kuta ng kalaban noong isang araw upang magdepensa ng korona sa ikalawang pagkakataon. Ayon kay Casimero, ginawa niya ang lahat sa training upang maipantapat sa anumang armas na ilalabas ni Rios sa araw ng bakbakan. Magaling din siya, tapos may lakas din, tapos mataas sa akin. Malakas siya sa niya, tapos hope. Then,
palagi siyang tumatakbo. At dahil nakita niya ang ilang fight video na malimit tumakbo, nababahala si Casimero na baka magkaroon ito ng epekto sa kanyang momentum. Problema kasi yung pag tumatakbo kasi hindi ko na matamaan tapos palagi na silang tumatakbo. Pero ka naman laban na gano'n na nangyari tinakbuhan ka ng kalaban mo? Oo, doon kang Irales. Yun, nahirapan ka doon. Oo, kasi takbo na lang. Ang IBF Light Flyweight Championships ni Casimero at Rios ay mangyayari sa darating na linggo. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa amateur boxing. Perfect 3 out of 3. Ito po ang naisakatuparan ng Philippine Boxing Team sa unang araw ng aksyon sa 2013 Asian Youth Boxing Championship sa Subic, Zambales. At sa 3 Pinoy pugilists, ang nagtala ng pinaka-impresibong panalo ay si light welterweight Yumir Felix Marcial. Dati po nating World Youth Champion yan. Ito po ang tinutukan ni Dennis Principe at narito ang kanyang report mula sa Subic, Zambales. Impresibo ang naging simula ng Philippine Boxing Team na nagkakampanya sa kasalukuyang ASBC Asian Youth Boxing Championships dito sa Subic. Araw ng Lunes ay 3 boksingero ang sumabak para sa Pilipinas at lahat ay nagtala ng panalo para umusad sa second round ng tournament. Unang nagtala ng panalo si flyweight Ian Clark Bautista na kinailangan munang dumaan sa butas ng karayom bago talunin si Kavinder Bisht ng India. Mabibilis na straights, matutulis na jabs at sukat na uppercuts ang pinatama ni Bautista upang madomina ang unang round. Sa round 2 ay naging pabaya si Bautista sa depensa, kaya naman naging maganda ang patama ni Bisht upang makahabol ng bahagya sa laban. Nakaramdam ang parehong fighters na magiging dikit ang scoring ng laban, kaya naman pareho nagpakawala ng kombinasyon sina Bautista at Bisht sa final round. Natapos ang score na tabla. Ngunit iginawad ang panalo kay Bautista dahil lamang ito sa countback sa scores ng 5 judges ng 33-30. Kapwa dinomina naman ni na lightweight James Palicte at light welterweight Yumir Felix Marcial ang kanilang mga foreign opponents. Nagwagi si Palicte kontra Yuuta Akiyama ng Japan 11-9 habang referee stopped contest sa second round ang naitala ni Marcial laban kay Shamurat Cherkesov ng Turkmenistan. Samantala, araw ng Martes ay sasabak ng sa aksyon sina light flyweight Jade Bornea at bantamweight Jonas Bacho laban kina Murodjon Akhmadaliev ng Uzbekistan at Ruchira Gunasena ng Syria. Sa parehong araw ay balik aksyon si Palicte kontra Ashkat Nametkerim ng Kazakhstan at si Bautista naman ay haharap kay Lin Wei Lu ng Chinese Taipei. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa cycling, naniniwala si 7-Eleven by Road Bike Philippines Road to Success RTS Head Coach Edalyn Walda na malaki ang kanilang tsansa na magparamdam sa magaganap na 2013 Tour of Thailand. Sa 2011 edition ng nasabing pakarera ay tumapos na top 3 sa team classifications ang mga pambatong riders ni Engineer Bong Sual. Pero ayon kay Walda, mas naghanda ngayon ang Tagaytay City-based cycling club. Bukod pa rito, mas ginawa ring angkop ng Road Bike Philippines ang lineup na ipapadala sa Resort Country Race. Ang mga siklista po na magsusuot ng bandila ng bansa ay pawang mga sprinters o sanay sa patag tulad ni Lloyd Lucien Reynante, Ronel Walda, John Paul Morales, Jerry Aquino at Harvey Sicam. Kahapon po ay nagsama-sama na sa ensayo ang Road Bike Philippines, tapos sa susunod na linggo ay magbabaraks na sila sa Tarlac Province. Gagamitin rin pong preparasyon ng Road Bike Philippines RTS ang Thailand Race para sa pagsuong sa hamon ng 2013 Le Tour Filipinas. Ang 6-stage Tour of Thailand ay magaganap mula April 1 to 6. Kasi since na the last time na nag-compete po ang Team 7-Eleven sa Thailand is maganda naman ang napakita nila. So, we are expecting the same thing din po. Na maganda mapakita natin at siyempre may balik natin po yun sa sponsor po ng Team 7-Eleven. Sa iba pang balita, 2 araw matapos na duminahin ang kompetisyon sa National Cheerleading Championship sa
Pasig City, ang titulo naman po ng UAAP Season 76 ang susunod na aasintahin ngayon ng National University Pep Squad. Sa pangunguna ni Coach Gika Bernabe at Team Manager Pocholo Chunsim, target ng NU na malampasan ang kanilang third place finish sa nakalipas na cheerleading competitions ng UAAP. Nagbabalik si Miss Nicole Ramos, pero bago po yan, narito po muna ang ilan pang mga update. Pilit po natin babalikan ang report na yan. Punta naman po tayo sa international sports scene sa NBA. Naputol ang 5-game winning streak ng Oklahoma City Thunder. Ito yung matapos ay umukod sila sa host San Antonio Spurs, 105-98 kanina. Si center Thiago Splitter ang tumayong top performer para sa Spurs sa kanyang 21 points at 10 rebounds, habang sina Kevin Durant at Russell Westbrook naman ang bumalikat ng husto sa panig ng Thunder sa kanilang pinagsamang 51 markers at 12 boards. Mula sa 10-point deficit ay rumatsada ang Spurs ng 23-4 run sa second quarter upang agawin ang driver's seat sa halftime 57-50. Sa pagsisimula ng fourth period ay muling umatake ng 9-0 blast ang Spurs upang palubuhin sa 16 points ang kanilang bentahe. At mula dito ay hindi na nakabalik pa sa laban ng Thunder dahil sa panalo na natili ang San Antonio sa ibabaw ng Western Conference standings sa kanilang record na 49 wins against 15 losses. Salamat po sa Solar Sports at sa BTV, gayon na rin sa ABS-CBN Sports at Studio sa video na yan na aming ginamit. Sa NBA pa rin, posibleng ma-sideline ng hanggang isang buwan si Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving. Ito yung matapos na magtamo siya ng sprained left shoulder sa road game kontra Toronto Raptors kahapon. Ang 6'3" dribbler ay nasaktan ng bumangga kay Raptors rookie Jonas Valanciunas habang nagdadrive sa baseline, at ang extent ng kanyang injury ay nakita sa resulta ng MRI scan. At dahil 19 na laro na lamang ang nalalabi sa Cavaliers sa regular season, maaaring hindi na makakitaan ng aksyon si Irving ngayong taon. Ang 20-year-old Australian-American ay nauna ng lumiban ng 14 na games ngayong season sanhi ng broken index finger at hyperextended knee. Samantala, narito naman po ang tampok na balita sa ibayong dagat, hatid ng atin pong Sports Radio Senior Correspondent na si Miss Judith Karingal. Two-time champion Rafael Nadal narigaluhan ng pwesto sa fourth round ng BNP Paribas Open sa Indian Wells, California. Kanina ay hindi na kinailangan ng fifth-seeded Spaniard na tumapak ng court dahil nag-withdraw ang kanyang third-round opponent na si Leonardo Mayer ng Argentina sanhi ng back problem. Ang susunod na makakabangga ni Nadal ay si Ernest Galvez ng Latvia na nagwagi naman laban kay Andrea Seppi ng Italy. Nauna rito, pinatalsik ni Nadal si Ryan Harrison ng Amerika sa second round noong isang araw. Sa BNP Paribas Tennis Open pa rin, pasok na si Angelique Kerber ng Germany sa fourth round ng women's singles. Ito'y matapos na dispatsahin niya si Janina Wickmayer ng Belgium sa straight sets 6-1 at 7-6. 6 na beses na nakabreak si Kerber sa kabuuan ng laban at isinelyo niya ang panalo sa pamagitan ng paghataw ng forehand winner sa final point ng match. Ang fourth-seeded German ay nangangailangan lamang ng 1 oras at 22 minuto upang maikasa ang pakikipagsagupa kay Garbin Muguruza Blanco ng Spain sa susunod na round. Sa football, si Paris Saint-Germain superstar David Beckham muna sa inaugural goal-rich list 2013. Ito ay sa bisa ng kanyang personal fortune na £175 million na kanyang kinita mula sa salary, endorsements at iba pang business interests. Ang 37-year-old English midfielder ay lumalamang ng halos £60 million mula sa kanyang nearest rival na si Barcelona phenomenal booter Lionel Messi, habang nasa ikatlong pwesto naman si Real Madrid star forward Cristiano Ronaldo. At sa multi-stage cycling, may bagong overall leader na ang 2013 Tirreno Adriatico Race sa Italy. Siya ay si hometown rider Vincenzo Nibali na tumapos na runner-up sa stage 6 kagabi. Ang 209-kilometer race ay pinagharian ni Peter Sagan ng Slovakia sa clocking na 5 hours, 45 minutes and 17 seconds, habang si Joaquim Rodriguez ng Spain naman ang kumpleto sa podium 2 seconds adrift. Sa ngayon, ay hawak na ni Nibali ang 34 seconds na bentahe laban kay Christopher
Great Britain sa general classifications. Papasok sa individual time trial 7 and final stage ngayong gabi. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Telebisyon ng Bayan. At balikan lang po natin yun, udlot na balita kanina, 2 araw matapos po na dominahin ang kompetisyon sa National Cheerleading Championship sa Pasig City. Ang titulo naman po ng UAAP Season 76 ang inaasinta ngayon ng National University Pep Squad. Sa pangunguna ni Coach Gika Bernabe at Team Manager Pocholo Chunsim, target ng NU na malampasan ang kanilang third place finish sa nakalipas na cheerleading competitions ng UAAP. Nagbabalik si Miss Nicole Ramos. Sa masasabing pinakamabilis na pag-angat ng pwesto sa UAAP cheerleading competitions, hangad ngayon ng Season 75 second runner-up ng National University Bulldogs. Naharangin ng 4-peat aspirations ng perennial champion ng University of the Philippines Pep Squad. Matapos na masungkit ang korona ng National Cheerleading sa PhilSports Arena sa Pasig City noong linggo, nakatuon na ngayon ang atensyon ng NU Pep Squad sa mas malaking misyon. Mabilis yung pag-angat ng NU ngayon. We just started last year, and last year may napatunayan na sila sa UAAP at ngayon may napatunayan pa sila for the NCC. And hindi biro lahat ng nakalaban nila kasi it's all over the Philippines. Ibinunyag rin ni team coach Gika Bernabe na nationwide ang scope ng kanilang recruitment program, kung saan malimit na sa palarong pambansa sila nag-scout ng mga talents. Isa umano ito sa mga sekreto kaya patuloy ang magandang performance ng NU na may ayuda rin ng Marco Industrial Packaging Products. Hindi kami kumukuha agad-agad ng mga walk-in, na mga nag-audition. Nag-recruit kami sa palarong pambansa, sa mga gymnast. Best of the best na yung kinukuha namin. And we offered them ng yung sapat lang para dun sa maibibigay lang din nilang service. Samantala, naman ni Team Manager Pocholo Chunsim na sa darating na Mayo ay magsisimula ng mag-ensayo ang NU para sa kanilang asam na dominahin ang UAAP Season 76 cheerleading competitions na magaganap sa Setyembre. Kami ron, we will not stop. We will try to support the program of cheer dancing, cheerleading in the Philippines. Naniniwala rin si Chunsim na bagamat hindi regular na sporting discipline ang cheerleading, masasalamin naman dito ang tunay na well-being ng isang organisasyon at koponan. Ang sports program kasi ni Mr. C is nagpatulong siya sa mga kaibigan niya regarding dun sa mga different teams ng National University to promote the sports development program ng school together with the branding of the National University. Kasunod nito, pinagmalaki ni Chunsim na mas pinaigting panglalo ang sports program ng National University sa pangunguna ng kanilang chief benefactor na si businessman Hans C. Ngayon nito lamang nakalipas na UAAP season ay nagawa ng magparamdam ng NU sa pamamagitan ng pagkopo ng kampyonato sa men's volleyball. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Congratulations sa NU Bulldogs Pep Squad. Unang sagitsit pa lamang po yan ang mga balita ang aming ihahatid sa inyo. Text, email, Facebook, Twitter messages ninyo. May tanong po kayo, gusto malaman, may gusto kayong i-share sa amin sa larangan ng sports. Yan po ating tutungayan sa pagbabalik ng PTV Sports. Ako po si Gar David ng Global Port Batang Pier. Ang hardcourt, ang aking battleground. Dito nyo ako nakilala. Pero nais ko rin makilala nyo rin ako sa aking home court. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports news sa bansa. Ito ang PTV Sports. Okay, ito na, kwentuhan na tayo. So, pakilala ho po na natin yung ating dalawang tropa. So, they are, of course, I'm Nicole Ramos. Good evening, everyone. And? At ako naman po si Cristabel De Leon. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay, so ito yung punto ho na interact. Yung magtatanong kayo, meron ho kayong gusto linawin, sasagutin ho namin. Okay, so you have 4 options. So, meron ho tayong 4 na medium,
para kayo po yung makapagpadala ng mensahe at okay, paano yan? Ayan. Ayan na. So, ipakita ko natin sa screens yung mga procedures. Nicole, please help us out. You can follow us through facebook.com/PTV4sports or through twitter.com/PTV4sports and email us through ptvsports@mail.ptv.ph. Or you can text in your questions, comments, whatever that is, sa pamamagitan ng procedure po nito. How's the drill? Type in radio space SR space, name your message and send it to 2311 for Globe and Touch Mobile or 350 naman for Smart and Talk and Text users. Okay, thank you so much. Batiin ko lang kaklase ko dati na si Jonathan Canlas. Okay, basa muna tayo ng mga email messages ho ninyo. Next time na magpadalo kayo ng email, samahan nyo ho ng mga larawan para mas nakikita at nakikilala namin kayo. Yes. Nicole? Good day, sportsmen. May update po ba preparasyon ng ating Filipino Flash sa laban niya kay Rigondo? Ano po sa tingin nyo ang laban na to? Mabuhay po ang #1 sports chat ng Pilipinas. Galing This is yan? from Alexis Tom Verano Lee. Okay, ano latest? Nicole? Well, Nasa US po siya. No? Nasa US pa itong si Nonito Donaire. But he's preparing na. Kasi nga po, nagkapirmahan na sila last time. No? Just about 3 weeks ago, nagkapirmahan na sila. Nagkaroon pa nga ng aberya. So, mukhang ngayon okay na po. At nag-start na po sila mag-insider fight. Is happening on April 13. Okay, so April 13 po yung laban nilang dalawa. Okay, next tweet tayo, Tabel. No, that's an email muna tayo, okay? Another email from John Patrick Vergara. Idols know, sino ang nangunguna sa MVP race sa PBA at ano po ang standing ng Petron at kailan po ang laban nila? Thanks. Okay, so ang next na game ng Petron is on Saturday. Sa Sabado po yan, and that's against the Rain or Shine, Elasto. In regard din po sa MVP race natin, masyado pa humaaga. Pero, Tabel? Arwen Santos ang nangunguna sa ating unofficial MVP race. Meron in-email na ho sa akin pala yan, no? Pero sige, try kong halungkatin maya-maya, nasa email ko, no? Okay, lipat tayo sa mga tweets ninyo, Tabel. From Angelo Banal, PTV4 Sports Idol, pag umalis ba ang San Miguel Corporation, magkakaroon ba ng lockout ang PBA? Salamat po. Nako, yan po yung isa sa no, na we will only cross the bridge when we get there na answer, no? Yeah. So, sa ngayon po, yan yung iniiwasan natin, ano? Kanina, nakausap natin si Mr. Terry, sana raw hindi magkaroon ng PBA crisis, no? Kasi nga, dun sa plano kasi, actually, wala naman nung sinabi yung San Miguel Beer na aalis sila, na magpupulaw to sila ng participation. They only said na they will evaluate yung kanila pong participation. Pero syempre, pag nadinig mo yun, ang una mong sasabihin, lalo pat, bla 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 pa na linya na apektuhan yung kanilang imahe na reputasyon na matagal nilang binild, di ba? So, tingin mo dun. Pag sinabing the management is going to re-evaluate Siyempre, matatakot ka, di ba? Dahil, bakit sila mag-re-evaluate? Ano kailangan nilang gawin? So, siguro, they have to weigh the pros and cons then of what's happening. Yeah. And I think they need time for that. And hopefully, they don't arrive at or they don't lean towards. Yes. Dun nga po sa iniisip ninyo. Pare-pareho tayo. Di ba, Nicole? Yeah. Okay. Anyway, next tweet tayo. Galing naman kay Billy Santos. Wafu Snow, sino po import ng PBB versus ROS sa Sabado? Bakit wala si Danda Meg at Average Dennis? Thanks ulit, Danda Nicole. Okay, tama, ikaw pa nagbasa. Sakto. Pag nagpadala ko kayo ng email, dun muna sa Twitter account ko, sa @snowbado. Nakakalimutan ko kasi buksan. Anyway, sige nga, Tabel, habang nag-explain ako, buksan mo yung email, yung ating Facebook account. Okay, yung pong import ng Petron against Rain or Shine this coming Saturday sa Panabo City, mukhang wala ho silang ipaparade dyan, no? Initially, ang sinabi po nung coaching staff, no, nito pong Petron Blaze Boosters po, no, na nakausap natin mula sa Petron side, dapat Webes ho talaga darating yung import, no, yung si Rodney White. Pero yung pinakahuli yung information na nakuha natin, mukhang hindi pa ho darating ng Webes. So mga next week na ho siguro darating itong import na ito ng next week na, no, malamang. So this coming Saturday, malamang ito pong Petron Blaze Boosters mag-all Filipino. Okay? Yes. So lipat muna tayo sa mga kinakabahan ako sa nangyari dito sa linya. Okay, sa text tayo, Vincent Barayuga. Pwede bang kuwain ng Petron si Gabe Freeman? Pwede po. Kaso ang problema, si Gabe Freeman po may injury sa paa. Kaya nga po siya temporarily papalitan nito pong si Justin Williams, yung dati pong import ng
Global Port Batampier. Okay? So next tweet tayo. Text. From Melvin, Sir Snow, sino pong import ngayon ng Petron at ano po ang height? Magaling din po ba siya at ano ang stats? Pakisagot lahat. Salamat po. Yung height po niya, Melvin, is hindi ka naman masyadong demanding. So si Rodney White, yung height po niya is around 6'7", 6'6". Yung kanya pong average dati in scoring was about 28 points pataas. Madalas ito mag-average ng 40 points last time with the Baracobol Energy Cola. And then yung dating po niya, wala pa ho talaga tayong na nakukuhang update regarding that. Pero malamang siya po ay next week mag-arrive dito po sa bansa. Mukhang meron lang po siyang finish. At meron pa mga inaayos na konting schematics dun po sa kanyang pagbabalik dito po sa Pilipinas. Okay, next. Email po tayo. Pag nagpadala ho kayo ng email, wag ho kayo mahiya. Samahan niyo ho ng picture. No? Tulad po nitong mama na to, si Dindo Ayala Fernandez. Pakita mo nga direct. Idol, good PM. Anong balita sa SMC franchise? Ipo-pull out ba? At sayang naman, babagsak ang PBA niyan. Marami nang di manonood niya dahil andyan pa yung mga players. Sana wag naman. Okay. So, anong pananaw mo doon, Tabel? Tingin mo? Parang sabi kanina, kababayan natin, sa mga katropa natin sa labas. Sana nga wag naman dahil sayang naman yung mga players at yung karera at yung mga fans nila sumusuporta sa mga pupunan ng SMC. Ikaw, Nicole, anong tingin mo doon? Pagka ba umalis yung SMC, assuming na umalis yung tatlo, yung Ginebra, Petron, tsaka San Mig, tatlo yan sa maraming supporters. Pinaka-popular. Maraming madidisappoint. So, syempre, yung viewers ng show will be lesser. Affected. Pero, sila. Siguro initially lang yun. Sa akin naman, Nicole, initially lang siguro yung mga fans particularly ng Ginebra, sa mga una sigurong buwan, hindi manonood ng PBA, sasama yung loob. Pero ito mayroon ng example yan dati. Bakit yung Toyota at saka yung Crispa? Dati, yan po yung nilulusob ng mga tao. Asa na ngayon yung Toyota at yung Crispa? Wala na, di ba? O ano ngayon yung PBA? Di ba? Breaking box office records pa rin. So, hindi ho kasi yung team lang ang pinapanood dyan, yun pong mga players. And sometimes, and most of the time, hindi po yung mga players ang pinapanood, kundi yung kanika nila pong mga teams. At sumatotal, ang pinapanood do talaga dyan, yun pong mga laro. Basketball. So, assuming na umalis siya San Miguel, hindi ho makaka-apekto somehow, pero eventually, matututo pong tumayo ulit yung PBA without them, at matututo pong itanggapin niya ng mga tao. Di ba? Assuming that will happen. Assuming kung kunyari, yan po yung binalak nila. Pero kung ang baso ko naman dito, yung San Miguel kasi hindi natatakot na umalis dahil meron ho silang fallback. And that is the ABL. Meron ho silang San Miguel Beermen team doon. Okay? Next tweet, next email tayo. Ian Coliflores. Flores, okay? Papalitan na ba si Balkman? Okay na sana siya, kaso iba din ang ugali. Okay, iba din ang ugali. Ikaw? Tabay, ikaw na sumagot, Nicole. Papalitan mo siya? Yes. Dahil? Dahil sa nangyari, syempre, so PBA, it has become controversial. He was banned yesterday? Yeah, he was banned yesterday and fined. But, we should respect this decision of the commissioner. And of course, it was a very hard decision for Commissioner Salud as well. To arrive at, nakausap ko si Commissioner Tito Salud, tinanong ko siya, boss, sabi ko, bakit ganun ka stiff yung decision? Yung sanction ninyo. Sabi niya, you have to read into the context. Sabi niya na ganun. You have to consider yung naging attitude ng tao. Sabi niya na ganun, he attacked game officials, teammates, tapos minura raw niya yung mga officials, tapos sinakal niya yung team captain nun pong Petron. So, yun po yung yun po yung ilan sa mga naging basihan, batayan. And how it affected the viewers din, the ones who kasi alam mo yung sabi nga ng iba, Nicole, di ba? Maraming bata ang nanonood. Maraming bata. Kung yun pong insidente na yun, yung sinakal ni Arwin Santos, ito pong ni Balkman, si Arwin Santos. Nangyari sa practice, walang nakapanood, it's closed door. Okay lang. Pwedeng himasin yan di ba? Pwedeng hindi lumabas, pwedeng bigyan ng pagkakataon. Pero yun po, napanood ng buong Pilipinas, buong mundo at that, pinagkalat na, naging viral yan sa YouTube. Talaga pong, meron po yung talagang kaukulang sanction. Okay, basa lang tayo ng isa pang text. Tabel? Hindi pa po ba pagpapalit ng import ang Meralco mula kay Ronel Baira? Okay, yan po ang sasagutin natin and hopefully makontak natin si team consultant Jong Wichico or si Boss Ramon C. Esmundo sa pagbabalik ng PTV Sports.
For the latest in sports, watch PTV Sports. I'm making a point to try to watch. You should too. Watch PTV Sports. Babalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Okay, so kahapon no, may pinamigay tayong t-shirt, no? And it's courtesy of Amis. Yes, the Amazing Playground. At kaya pala amazing, Amis, ha? Yes, Okay. Amazing Playground. Ikaw talaga, Amis, ha? Okay. So yung winner po natin, dumating agad siya. Yes, of course. So hindi na natin siya na-interview kahapon eh, no? At nanggaling pa siya sa Cabuyao, Laguna. Kaya, wow! Oo, talagang Mas mahal pa yung pamasahe mo sa t-shirt. Mas mahal pa yung pamasahe mo sa t-shirt, ay? Okay, anyway, so tawagin na natin yung ating winner kahapon. Oh, nakaporma siya, nakapang basketball player shorts pa siya. Yung mga basketball player, pagka nasa, halika na, pasok ka, huwag ka maya. Ay, butas. Okay. Talagang tumawid ka pa. Halika rin, dito ka. Dito ka sa gilid namin para naman ikaw eh. Ayan, okay. Ano po, itong ano pangalan mo ulit, sir? Kyle, ano? Kyle Bernard. Kyle Bernard. Galing ka pa ng Cabuyao, Laguna. Okay. Ng Cabuyao, Laguna niyan. Apo. So, alika, lapit ka rito. Doon yung pagawaan ng Yakult, no? Lapit ka doon. Ba't ka nahiya sa mga chicks natin? Kasi ando doon yung girlfriend mo. Ano pangalan mo ulit? Kyle Bernardo. Kylie Bernardo. Ba't di ka nag-DM nung number mo? Hindi po ako kagad. Bakit? May ginagawa po ako assignment. Gano'n. So, nanonood ka. Nakakatuwa ka naman habang gumagawa. So, gaano ka katagal nanonood ng PTV? 1.5 years na po. Wow. Okay. So, tabi, may tanong kayo? Ayan. At napansin ko rin sa kanyang Facebook, nakasuot din siya ng The Good News niya, JJ Helter brand. So, fan ka na? Fan. Ng Barangay Ginebra po. Wow. Ayan. At ngayon, i-award na namin sa'yo ang iyong prize. Yes. So, small yan ha, pambabae yan. Amazing Playground. Okay. It's the Amazing Play. So, anong pakiramdam mo? Talaga bang alam mo rin, aware ka rin sa produkto na yan? Hindi rin po eh. Pero, mas kilala ko po yung talagang The Good News talaga. Hindi kasi yung The Good News, siya ay Amazing Place. Halos sister company siya. Opo. Yes. Speechless ka na. Ano sasabi mo ngayon? Pasalamatan mo si Amis tsaka yung Amazing Playground nanonood. Salamat po sa Amazing Playground. Ba't ka nanonood ng PTV Sports? Idol kita. Wow! I love you. Pero kamukha mo si Kimpi De Leon, ha? Pare, ha? Nicole, may tanong ka sa kanya? Baka gusto mo batiin yung girlfriend mo. Batiin mo. Hi, Ken. Parang nahiya ka ba? Parang kinakahiya mo yung pangalan ng girlfriend mo. Parang may iba pa bang nanonood? Wala na po. Wala na. Thank you so much, ha? So, anong gusto mong update bukas? Tungkol po sa Ginebra. Ginebra. So, anong sa Ginebra panig? Kung may trade po. Wala pang trade. Wala pang trade. Okay. Thank you so much, ha, partner. Wala ka nang babatiin bukod kay Kim? Ken po. Ken. Sa family ko po na nasa Laguna. Yun lang po. Okay. So, babalik ka pa ng Cabuyao ngayon? Opo. O, sige, hintayin mo ako. Magkano naging pamasahe nyo? Hindi ko po. Hindi mo makompute. No, sige. Mamaya, sisingin natin kay Kuya Ambet, ha? O, bigyan ng jacket, okay? Thank you so much, ha? Thank you so much, ha? Mamaya, Congratulations! Thank you and congratulations. So, tuloy po ang ligaya. Basa po tayo ng mga messages pa ninyo. Facebook tayo. Facebook. Voltaire Kidlat. Paano po ba natatala ang overall time sa cycling? Since maraming stages. Sabihin mo, natatala. Natatala. Yun pong, yung overall clocking po, yung general classification, may idea ka ba, Taben? Yes. They compute it ng per stage and then they add it up. So, ang gagawin po niya, kunyari si Tabel, yung first stage. Okay? Kunyari si Tabel, yung first stage. Ang oras po niya is 1 hour and 1 minute. Si Nicole po, 1 hour and 2 minutes. So, si Tabel ang una doon. Yes. Siya po, the following day, siya magsusuot ng yellow jersey. Na overall yun. Okay? Susunod doon, basta anyway, magiging komplikado pa. Okay. So, the following stage, si Tabel po nag-register ng 1 hour na clocking. Si Nicole, 1 hour and 1 minute. So, sa'yo, 2 hours ka na. 2 hours and 1 minute. Yes. Tapos ikaw, 2 hours and 4 minutes. 4 minutes. So, mas mabilis pa rin si Tabel. Kumpito yun, pinagsasama-sama yung clocking. Now, sa team classification naman, paano kinukumpit yung sa team? Sabi nga ni Kuya Mon Nunez, no, yung head natin sa news, sabi niya, paano kinukumpit yung sa team? Ikaw, may idea ka?
Sa team wala na. Sa team. yung team ho kasi, minsan, iba-iba ho kasi, may 5, may 3, ay may 5, may 6, minsan may 8. Ang kinukumpute po yung sa team natin, dun po sa oras dun pong 3 tatawid. So, kunyari, 3 ho kami nila Tabel na magkakakampi. So, tumawid po si Tabel. Tapos maya-maya, tumawid si Nicole. Tapos, pagtawid ko, tsaka pa lang po ihinto yung oras namin. Okay? So, hindi alam ni Bon yan, no? Nagugulat si Bon, no? Nag-training po siya sa Smashbox, kay Direk Banjo, walang natutunan. Okay, anyway. So, okay, at least natututo na kayo, ha? Okay, next Facebook message tayo. Galing kay? From Denver Soler. Sir, kailan po exact month lalabas yung bagong jersey ni MC47? Tagal na po talagang di pa rin nilalabas sa Axel Gara. Pabati naman po si Cheverlyn at Borja and Soler family. Thanks and more power and hi to di ba? Aba? Sige, sorry, yung kausap mo, wala rito eh. Okay, pasensya ka na. Okay, ano sinabi niya? Yung jersey po ni Kagiwa, i-release na po ng Axel in the next few days. Nakausap ko po si Mr. Jacob Manlapas. Yan po yung kanang kamay ni Mr. Willie Ortiz, tsaka ni Mr. Philip Go, tsaka ni Mr. Louie La Rosa. Di ba? Tsaka si Arvin Roa na may tagabigay. So, within this week, within the next few weeks po, i-release na po yung bagong jersey ng MC47. Replica jersey from Axel. Okay, meron tayong mga thank you ng mga sponsors natin. We'd like to thank Dermaesthetics. They have branches at Paseo Tersoro, building Makati City, Taft Avenue, Ermita Manila, Tandang Sora, Quezon City, Ortigas Center, Mandaluyong City, Parañaque City, Bonifacio Global City. Okay. May kinakalkal si Tabel. Tinatakpan mo. Okay, akin na Tabel. Okay. So, salamat din sa iba pa naming mga sponsors. Like this one, ipakita nga po natin, Tabel. Yes, thank you so much to Amazing Playground kay Amis, and you can follow them on facebook.com/theamazingplayground, Twitter at Amazing Playground, and contact number 0916-772-7090, or go to their shop or office at 75 Hill Preciosa Building, Timog Avenue, Quezon City. At sooner or later, magpaparaffle rin siya ng jacket. Salamat sa iyo, Amis. No, may isa pati sa aking jacket, no, tailor-made jacket. Salamat sa iyo. And of course, thank you so much sa Barako Bull Energy Cola. Direct, pakita naman natin ating mga produkto, ganyan sa Wheel Time, Big Time eh. Salamat po sa Barako Bull Energy Cola, Mr. George Chua, Mr. Philip Paul Chua, Michael Johnson Chua, tsaka kay Boss Rafi Casciao. Salamat po sa inyo. And of course, kay Mr. J. Lianos D. At thank you rin sa Axel 316, Mr. Willie Ortiz, Philip Go, Louie La Rosa, Jacob Manlapas at Arvin Roa. At thank you kay Ninong Renato Liro sa kanilang pagtulong sa aming mga coverage. Like ngayon, sa paglipad ni Dennis yan sa Subic, tumulong po ang Rally Tours and Travel. Thank you so pa. Maraming salamat po, syempre, sa ating mga sponsors. At syempre, I'd like to say hi to my mama and mommy and to my brother and sister. Parang mas maganda pag kami yung tatlo magkasama, no? Parang mayroon kaming sino yun? Si Mariel. Tsaka may Ethel Buba kami. Oh, no! Okay, nice to have you here, Tabel. Thank you so much. Sana lagi ka na namin makapartner. At salamat din sa mga katuwang natin sa PTV Sports, PTV News, PTV Engineering, PTV TOC, PTV Props, PTV Creative, PTV Traffic at sa DCSR Sports Radio 918 Institution and Philippine Sports Broadcast. Gary David, tsaka si Liz, at tsaka si Cristel Manuson, at tsaka si Jen David. Salamat po sa inyong panonood. Ako po si Snow Badwa, Nicole Ramos, at sa ngalan ni Meg Siozon, Cristabel De Leon. At sa ngalan din ni Dennis Principe. Kita-kita po tayo bukas. Ito po ang PTV Sports.